Alam nyo bang kinailangan namin ng 2 days and 1 night para matapos ang buong adventure na to? Bukod sa Batman Loop, sinamahan din namin to ng iba't ibang side trip tulad ng paliligo sa dagat at paliligo sa iba't ibang falls. Sa biyahe na to, nagkaroon tayo ng pagkakataon na masilayan ng kagandahan ng Santa Maria Laguna, Infanta at Real Quezon. Nagkaroon din tayo ng idea kung ano-ano ang masarap pasyalan at puntahan tulad dito na merong beach at falls sa isang puntahan lang. May affordable na entrance, affordable na cottage at budget friendly para sa lahat. Dito hindi mo kailangan gumastos ng mahal para maging masaya at maranasan ang mga bagay na to. Pero alam nyo bang hindi biro yung mga pinagdaanan namin bago pa man namin to maranasan dahil kinailangan namin tiisin yung grabing lamig ng Santa Maria, Infanta hanggang sa makarating ng Real Quezon. Kasi bukod sa puro paliko yung daan, walang tigil yung ulan at sobrang dulas ng kalsada. Idagdag pa natin yung malalalim na lubak simula Infanta papunta ng Real. Pero lahat ng yan, lahat ng pagod, lahat ng hirap ay napawi na makarating kami rito. Dahil ganito kaganda yung pwede mong makita. Kasama ang motor natin na si Pangarap, ang Team Rap and Rides, Team 1870, si Husky, Tom TV, si Ate Nelia, si Kuya Wek, si DK, Tropang Tagisan, Team Ebas at iba pang malalapit nating kaibigan. At kung sakali man na umabot ka sa parte ng video na to, paki-comment naman kung saan may magandang puntahan dyan sa lugar nyo. Tara, simulan natin to. Around 9 AM galing Antipolo, Binaybayan Tanay, Santa Maria, Infanta ay nakarating kami rito sa gasolinahan bandang Agos River. Nagasap muna yung mga tropa, nagkape, nagunat-unat, nag-CR, tapos nagpatuloy na ulit sa biyahe. Bali nandito na kami banda sa Real kung saan malalalim ang lubak, kailangan mag-ingat, madulas ang daan at syempre hindi namin kabisado. Lalo na sa mga baguhan na kagaya ko na ngayon lang talaga halos nakapagmotor dito. Base sa mapa, ilang minuto na lang makakarating na kami sa pupuntahan. Pero sinalubong agad kami ng pagsubok. Dalawang gulong ang niligtas ng mga pito ko ngayong araw. Okay na. Dahil siguro sa malubak na daan o sa hindi malamang dahilan, bigla na lang bumigay yung pito ng gulong ng sinasakyan nila Boss Ponteng. Kaya kailangan namin huminto para maghangin. Sa puntong to, dalawa na lang kami naiwan pero binalikan kami nila Kuya Husky, nila Tom TV, tsaka nila MC Moti. Hanggang sa naabutan na nga namin yung iba naming mga kasama dito banda sa may Malapad. Sa mga oras na to, talagang antok na, pagod na, gutom na, pero kailangan magpatuloy. Sobrang dami rin namin pinagdaan ng hassle hanggang sa makahanap kami ng tutuluyan. Sa ilang ulit na pag-iikot, paghahanap ay eto yung tingin naming pinakang the best na resort sa lugar na to. Siya rin yung may pinakamaganda na beachfront at pinaka may advantage sa lahat. Siya rin yung may pinakamura, may pinaka-affordable at may maayos na taong makakausap. Bukod kasi sa sobrang mahal nung iba naming napuntahan, hindi rin namin nagustuhan na halos lahat ng bagay ay may bayad at sobrang mahal talaga. Kaya nga kahit pagod na, hirap na, ay sinikap namin makahanap na pinaka-eksaktong resort para sa aming lahat. At dito nga kami napunta. Yo, finally. Nandito kami ngayon sa Balagbag Beach. Ito yung pinang the best spot na napili namin. At ako personally, for me, ito yung the best spot kung pupunta kayo dito sa Real Quezon. Kasi talagang ilang bayan o kahabaan ng beach, pinagsisilip namin yung mga campsite or resort. Yung mga resort, yung iba ayos naman pero sobrang mahal, hindi siya advisable lalo sa mga tight lang yung budget. Sa mga grupo na maramihan, hindi siya advisable lalo lahat ng bagay may bayad. Pero dito sa Balagbag Beach, ayan, sobrang affordable, mura yung cottage, mura yung entrance, tapos yung paghiram mo ng mga utensils hindi siya ganun ka grabe o kataga tulad sa iba. Tapos ang advantage pa rito sa Balagbag Beach, nasa beachfront kami, tapos tawid kalsada lang yung Balagbag Falls, so 2 in 1 na to. Kumbaga pwede kang magdagat, tapos pwede kang mag-falls, pwede kang mag-ilog. Tapos ang mura ng mga cottage niya, bali 28 kami ngayon, 70 na motor, 28 na tao. Yung kinuha naming cottage dito, yung up and down na kubo, dalawang ganon. Siyempre ang bagay yung mga tropa. Tapos yung iba nag-tent pitching. Tapos kumuha kami nito, yung mga nipa na kwarto and yung na banner ng Rap and Rides.
At astig dito, astig ng place. Ayan, after nitong pag-video ko na to, papakita ko ano yung kaharap ko ngayon habang nakaupo rito. At syempre, maraming shoutouts nga pala sa aming sweeper, MC Moti MC in the house. Ayan, isa sa ano, pinang matibay na kasangga namin buong biyahe. Kahit sobrang dilim ng Marilaki, siya yung nauuli, siya yung gumaguide sa mga naiiwan, nasisiraan. Sobrang solid. Ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ngayon sa harap ko. Sobrang solid dito. Basta pag pumunta kayo ng Real, kung naghahanap kayo, talagang iniikot na namin yung kahabaan, yung karamihan ng campsite o ng resort. Ito yung the best para sa lahat. Sa presyo, sa itsura, sa ganda, sa ambience, the best tong Balagbag Falls o Balagbag Beach. Ayan, ito yung nasa harap ko. Check out nyo. Sobrang solid dito, sobrang solid dito. At ito nga, ang isa pa pala sa kagandahan nung nakuha naming spot o yung nakuha naming kwarto, bukod sa kaharap yung pinakang beach niya. Ayan, ito kasi nakuha naming kwarto na ano, na sa amin ni Mrs. Ayan. Pinang solid niyan, nasa ilalim siya ng puno, kaharap siya ng beach. Siyempre si Pangarap kasama namin dito. Ayan, nasa tapat lang. Diba? Ayan yung sinasakyan namin sa bawat adventure namin, sa bawat biyahe. Ayan. Kasi ito yung banner ng ano, Wrap and Rides. Nandito rin. Mga helmet. Nandito lang tayo. Nakaupo lang ako dito ngayon. Siyempre, kape-kape lang. Relax muna. Habang busy yung iba at nag-aasikaso, ako naman sinamantala kong makaikot at kamustahin yung iba kong mga kasama. At yung mga tropa nga dito, may nagsiselfone, may nagpapahinga. Kasi halos lahat talaga kami puyat. Siyempre hindi mawawala ang konting kulitan, nasaran, pero ano yan, way yan ng paglalambing o pangangamusta sa kanila kung ayos lang ba talaga sila. Nag-ikot-ikot muna ako rito, namasyal, tumingin ng kung ano-ano, pero lahat talaga sila halos pagod. Yung ibang mga kasama naman namin na mamalengke, bali pumunta sila ng bayan para mamili ng iba naming mga kailangan. Yung iba nasa kanya-kanyang kwarto, yung iba nag-a-assemble ng tent, yung iba namamasyal, yung iba nagko-content. Basta pagdating namin dito, kanya-kanyang kilos na muna, kanya-kanyang trip, kanya-kanyang hanap ng gagawin, at kanya-kanyang ayos ng gamit. At eto nga pala ang pinakabunso sa amin, si Boss Waldo. Andyan din si Irene, tamang libot lang. Dumating na rin si JC, dala yung bigas para makapagsaing na. At habang mahaba yung oras, kami ni Mrs. eto, ini-enjoy ang pagtambay dito. Dinadama yung ganda ng kapaligiran, tinitignan yung ganda ng karagatan. Alam nyo bang ibang klaseng experience para sa akin yung maranasan yung mga bagay na to? Dahil bawat biyahe na nakikita nyo at magagandang lugar na napupuntahan ay isang malaking tulong para sa sarili ko. Dahil hindi birong dumaan o makaranas ng isang matinding pagsubok at grabing kalungkutan. Ito yung paraan na nahanap o sagot na napili ko para makawala kahit saglit, makatakas kahit papano at makabalik sa dating ako. Kaya nga sobrang laking bonus para sa akin na may nakaka-appreciate ng mga bagay na ginagawa ko dahil ang gusto ko lang naman ay maglibang, magsaya at makaipon ng maraming alaala. Noong mga oras nga pala na to na nakikita nyo ay nagkaroon kami ng pagkakataon na magkwentuhan nila Kuya Husky, ni Tom TV, ni Ate Nedia. Dito nagkaroon kami ng masayang usapan, palitan ng kaalaman, bigayan ng magagandang ideya at mga plano na pwede pa namin gawin sa mga susunod pa. Habang sa kabilang banda, nakabalik na ibang tropang galing sa bayan para mamili. Nire-ready na nila yung magiging pananghalian namin para sa araw na to. Sobrang dami naming ulam, sobrang daming putahe, galing sa pinag-ambagan at pinagtulungan ng bawat isa. Abangan nyo nga pala yung kasunod ng video na to para makita nyo pa yung iba namin naging trip para sa araw na to. So paano? Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na vlog. Yeah!